Hello guys, ayan, so maulan na umaga sa ating lahat kasi umuulan dito ngayon sa Singapore. So yun, ang pag-uusapan natin guys ngayon yung mga nandito ngayon sa Singapore na OFW na katulad ko na naghahanap ng lending or mauutangan. So yun ang pag-uusapan natin ngayon guys. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. So disclaimer lang po, hindi po ako related sa, meron kasi akong dalawang alam na pwedeng hiraman, na legit sila. At actually nagdadalang isip ako kung isi-share ko to. Pero para maging aware na rin lahat ng mga kapwa ko OFW dito sa Singapore. At saka dahil dun sa isang tawag dito, tinanong sa akin na isang sisi natin, tinanong. So yun, meron kasi akong alam. So yun, para sa hindi rin nakakaalam guys. Pero ang isi-share ko sa inyo is, kasi guys, ang mga sinishare ko sa inyo is about sa mga experience ko dito sa Singapore, kung paano ko nakarating dito, basta all about sa pag-abroad ko dito sa Singapore, at saka doon sa mga kakilala ko din na nandito sa Singapore. So yun lang din talaga ang mga sinishare ko. So pag hindi ko siya share sa inyo, ibig sabihin either hindi ko siya alam or tawag doon, hindi ko pa siya na-experience. So kasi hindi ako pwedeng mag-share sa inyo ng mga bagay na hindi ko siya na-experience, kasi paano ko naman ikukwento sa inyo. Diba? So paano ko siya iba kasi yung experience, kasi sabi nga is the best learning daw. So yun nga guys, bali guys, share ko to sa inyo hindi para turuan ko kayong mangutang or para sa negative thing, no? Ang tingnan natin is about sa positive side, kasi alam naman natin na hindi porque OFW tayo ang pera sa atin, yung maalwan o mabilis or malaki ang kita at malaki at mayaman tayo or something. Ang sad reality talaga ng pagiging OFW is karamihan pagka nasa mindset kasi ng mga tao sa Pinas, hindi ko nila lahat, pero mostly sa kanila pag sinabing OFW is karugtong niyan is about sa pera talaga. So yun, madaling sa pera. Pero nung naging OFW na ako, dun ko na-realize kung gaano talaga dapat yung binavalue yung pera, gaano kahalaga at gaano kahirap kitain. So yun guys, pero yun nga, natin na kasama sa pagiging OFW na minsan talagang nagigipit tayo. At pag nasa foreign countries tayo, wala din tayong ibang pwedeng malapitan, or wala tayong, unlike kasi sa Pilipinas na pagka medyo nagipit tayo or something, nandyan si kamag-anak natin, nandyan si kaibigan natin, nandyan si pamilya natin na pwedeng natin lapitan na emergency or mabilisan lang natin na Pero pag nasa ibang bansa tayo, minsan kapwa natin Pilipino magpapahamak pa sa atin, or kapwa natin na sila pa yung tatanggi sa atin. Sa reality, pero nangyayari yan, pero hindi ko nila lahat. So yun, meron ako isang sisi na nagtanong sa akin kasi minsan dati nag-post kasi ako sa FB nung time kasi na yun na i-share ko din sa inyo na nagkaroon ako ng experience about sa lending company na to. Ito ang dalawang lending company na i-share ko sa inyo is legit talaga sila guys, pero hindi sila base dito sa Singapore, kasi nakakatakot pag dito sa Singapore, kasi against talaga yan sa ating mga OFW ang magkaroon ng kaugnayan sa mga lending dito, kasi bawal na bawal yan at mataas masyado ang interest nila yan dito. So meron akong isang kaibigan na nagtanong sa akin kung regarding about doon sa lending na na-open ko dati minsan sa Facebook yon, kasi dati nung nagkaroon ako ng problema sa pera, may kaibigan din ako na nag-offer sa akin ng ganyan, na try ko doon sa lending ng Pinasto. So sa Pinasto, so ibig sabihin pera ng Pinasto, hindi pera ng Singapore. So yun, ang company nila is nasa Pinas, although yung company nila is nasa Pinas, pero ang target na market kasi nila is mga OFW dito sa Singapore. So yun, nagpapautang sila ng mga OFW dito sa Singapore with interest syempre, kasi doon naman sila kumikita. So yun guys, so tinanong ako na isang sisi, so ginawan ko na rin ng content ngayon. So tinanong ko siya kung anong reason niya kung bakit at kung kailan niya kailangan yung pera. Kasi dito guys, dalawang na-experience ko kasi na lending company sa Pinas is pag umaga ka,
naipasa mo lahat kasi may mga requirements yan. Pag naipasa mo by 1-day process lang or within that day din, makaka-release ka din agad. So yun, ganun kadali ang pag-process nito. Basta kompleto yung requirements mo. Pero mahigpit sila pag hindi mo na, kahit isa sa requirements is wala ka, hindi ka talaga makakakuha. So yun guys. So nung tinanong ko siya, sabi niya sa akin, within a week, kailangan na niya yung pera. So yun, binigay ko sa kanya yung contact, hiningi ko yung contact info niya kasi hindi siya pwede mag-direct doon sa sa agent na yun. Hindi naman yung agent kasi basta-basta hindi siya pwede hanggat kumbaga hindi ka ni-refer ng tao na naggaling na doon or nakakuha na sa kanila, which is ako, nakakuha na ako doon sa kanila dati. So ni-refer ko siya ngayon. Hiningi ko yung ano ng friend ko dito sa Singapore, yung contact number niya at saka yung exact name at pinasa ko doon sa agent na yun. Guys ha, hindi tawag doon, hindi ko pinupush na mangutang siya o something. Yung friend ko ang lumapit sa akin kasi kailangan niya at tinanong ko din naman kung ano yung reason. Kasi kaysa kasi guys na kumuha siya or tawag dito, ma-scam siya or something dito sa Singapore kasi guys, kalat ang scam dito sa Singapore. Sa TikTok marami yan ng mga nag-o-offer dyan ng mga online loan at meron namang legit na online loan pero yung tinatawag din ng loan shark na weekly ang interest nun at sobrang taas nun guys kasi may isang beses talaga na nakwento sa akin isang friend ko na nung nagtanong pala ako sa kanya dati na nangailangan nga ako, meron siyang kakilala na parang sa magkano ba yun? Sa 650, parang 130 ang tubo, $130 ang tubo, weekly yun. So hanggat kailangan mo siyang ibalik weekly, so yun. Kaya talagang ang bigat-bigat nun guys, talagang mapabaon ka talaga. Tapos meron namang scam. Yung scam is online din yun, ipapapasa sa'yo yung ipapasa mo yung mga requirements online, tapos kailangan kasi yung info ng amo mo, yung mga address mo, yung mga something ganyan. Tapos pag palalabasin ka nila ng pera, pag hindi ka naglabas ng pera, doon ka nila iba-blackmail na tatawagan ko yung number ng employer mo, ganyan-ganyan. Kasi nga, nagpinasa mo yung requirements mo sa kanila. So, yun, nakakatakot yun, very scary yun. So, no choice ka, maglalabas ka ng pera. Yun nga, parang na-scam ka na, tapos na blackmail ka pa, yung ganun. Kaya natutuliro. Kaya meron talagang case na, I think Indonesian yun, yung napanood ko dati na nagpakamatay siya kasi tinitreaten siya ng loan shark. So, yun. Kaya, at saka bawal yan sa atin dito sa Singapore na ma-involve sa ganyan dito. So yun, yung sa akin naman kasi isa Pinas yun, pero may requirements din siya na hinihingi na kailangan din mo yung working permit mo. Yung friend ko kasi is hindi siya DH, hindi siya domestic helper, so hindi ko alam yung policy nila pagdating sa ganun. So basta ako, out na ako doon nung nangailangan siya kasi wala rin naman ako may pahiram sa kanya ng pera since na-experience ko na legit naman talaga tong lending company na to. Dalawa yung legit company na tawag dito, lending sa Pinas na nagpapautang, but with interest yun guys. Pero hindi naman siya ganun kabigat kasi parang ang nangyari dun sa 50,000 mo, parang 41,500 ang makukuha mo malinis. Bawas na, within 3 months babayaran mo siya ng parang nasa 18k something, pero ang pinaka-total nun is parang 56 o 58,000 yung parang babayaran mo. So, within 3 months. So, parang sa akin, parang okay na rin siya. Pwede na rin. Sa mga talagang nagigipit lang din talaga guys. Hindi talaga sa parang pagluho or something. Yung talagang pang emergency lang. Kaysa naman kumuha kayo dito sa mga loan shark dito sa Singapore or baka mas-scam pa kayo or something dahil sobrang gipit kayo. Dun sa agency sa dalawang lending company na nasa Pinas, yun talaga marirefer ko pagka sino yung mga nandito sa Singapore na hindi ako related sa kanila guys hindi ako related, na ikwento ko lang sa inyo na may isa akong kaibigan na ganun yung situation niya na tinulungan ko na kasi kaysa nasa dito kayo sa Singapore kumuha ng agent namin ng loan shark or kung ano mang pag-uutangan na mataas ang interest, pwede kayong sa akin mag-comment kayo kung gipit kayo sa pera, pwede ko kayong i-refer doon, pero nasa inyo yung risk. Basta wala akong kaugnayan dito sa sa lending company na to, pero yun nga, naanuhan ko lang kasi yung difference ng pagpapautang nila, mas makakatipid kayo dito kung gusto nyo lang naman. So yun, instead na maging maingat na lang din tayo kaysa sa pag-uutang ng pera kasi baka mamaya ma-risk ng trabaho natin. So yun guys, mabalik lang tayo doon sa dalawang lending company sa Pinas na pwede kong i-refer kayo sa kanila. Pero guys
ang tawag doon, ang risk ay nasa inyo. Kumbaga, pag nangutang kayo, kasi syempre dapat alam nyo yung obligation nyo at saka alam nyo yung limitation nyo. Wag naman sobra-sobra, baka wala na matira din sa inyo. Tapos ano kayo ba, yung mabaon or yun, basta nasa sa inyo na yan kasi kanya-kanya naman din tayo ng problema. So yun, kung kayo nahihiya or na ano kayo, mag-comment yan sa akin about doon kasi baka may makabasa mga kakilala sa inyo. Ang gawin nyo na lang is hingiin nyo na lang yung FB account ko or mag-comment kayo na sis, pwede bang pahingi ako ng FB account mo, i-message ko lang kayo, may tatanong lang ako, ganun na lang yung gawin nyo. Wag nyo na lang siyang i-ano na sis, ano ba yung inuutangan or ano ba yung name yung inuutangan kasi guys, hindi ko talaga din pwedeng ilagay pala dito yung dalawang sabi ko sa inyo na legit na agency kasi nga baka mamaya kasi working ako dito sa Singapore and bawal po kasi yan dito kasi baka mamaya kahit hindi na ako nagkakapera sa kanila, baka mamaya maano pa ako, madamay pa ako or something, diba? So yun, na-share ko lang siya na meron, na in case talaga na sobrang magigipit na din talaga kayo, meron din naman talaga malapitan na in case of emergency na yun is sa Pilipinas yun, hindi yun dito sa Singapore. Kaya yung sa mga nagbabalak na mangutang dito sa Singapore, magdalawang isip kayo kasi nga iba po ang batas nila dito at pangalawa, mataas po talagang interest nila dito guys, sinasabi ko sa inyo kasi marami na rin akong, syempre hindi naman ako bago dito sa Singapore at saka marami din ako makakilala at alam. So yun, so kung talagang sobrang gipit kayo, sobrang hirap kayo, talagang kasi ako guys, kaya din naman ako nag-share sa inyo ngayon kasi naranasan ko yan. Dumating din ako sa point na talagang walang malapitan at ang hirap guys pag nasa ibang bansa ka tapos walang talagang syempre marami tayong problemang pinagdadaanan, iba-iba yung situation natin pero yun nga pare-parehas din tayo na problema sa pera yun. So yun, yung kung sino naman po ang may gusto na alamin or try yung sinasabi ko sa inyo, pwede naman kayo mag-message dyan sa akin, mag-comment dito sa videos ko, sabihin nyo lang, tanong nyo lang, or kung nahihiya kayo dito sa mismong video na to, pwede naman sa ibang mga videos ko, mag-comment lang kayo na sis, ano ba yung FB account mo kasi may message lang ako sa inyo. Yun, ganun na lang yung gawin nyo guys. Pero guys hindi po ako related dito sa i-refer ko sa inyo na company. Nagkataon lang kasi na maganda ang naging experience ko sa kanila kaya nire-refer, kumbaga yung may nagtanong sa akin is nirefer ko sila. So ganun kasi ako guys, pag maganda yung naging experience ko, bakit hindi ko rin iparanas din sa kanila. Pero kung hindi maganda talaga, katulad yung naging agency ko dito na in-apply sa Singapore, kahit marami talaga nagtanong sa akin kung ano yung agency ko, hindi ko talaga sila nire-refer kasi nga hindi talaga maganda naging experience ko sa agency na yun compare sa mga naging kaibigan ko. So yun, kumpara sa experience naman naging kaibigan ko, kaya yun. So yun lang guys, yung sobrang gipit talaga, yun lang. I-refer ko to hindi dahil related ako sa kanila, kundi dahil naging maganda ang na-try ko sila at naging maganda yung experience ko sa kanila. So yun lang guys, bye bye.